ang pelikula sa isang mahigpit na monasteryo ng Shaolin. Binubuo ito ng ilang kabataang lalaki na nakikipagkumpitensya upang maging pinakamahusay na master ng kung fu sa buong panahon. Ang pinakawalang muwang at walang talento sa kanilang lahat ay isang binata na nagngangalang Little Mute o mas kilala sa tawag na Jack na hindi nagsasalita sa hindi malamang dahilan. Nagpupumilit siyang makipagsabayan sa mga kapwa niya estudyante, na ginagawa siyang katatawanan. Isang hapon, inutusan ng master ang lahat ng kanyang mga mag-aaral na gumawa ng isang espesyal na gawain na tutulong sa kanila na malaman ang sikat na pamamaraan na tinatawag na walang timbang. Hiniling niya sa kanila na kumuha ng 2 buong balde ng tubig sa isang ilog habang nakasuot ng mabibigat na sapatos na bakal na may bigat na higit sa 5 kilo sa bawat binti. Hindi lang yon, ngunit pagkatapos mapuno ang mga balde, kailangan nilang maglakad ng 1 milya paakyat. Kapag na-master na nila ang teknik na ito, magiging parang mga ibon na sila na kayang tumalon sa mga bubong at magsagawa ng panghimpapawid na mga pag-atake. Nakita ng mga kaklase ni Jack na nasasabik siya sa gawain at pinayagan siyang mauna, dahil kumpiyansa sila sa kanyang kawalang kakayahan na alam nilang siya ang huling makakatapos ng gawain. Gaya ng kanilang inaasahan, maaga niyang pinunan ang balde ngunit halos hindi siya makalakad dahil ang sapatos ay nagpapabigat sa kanya, dahilan para maunahan siya ng mga ito na iniiwan siyang huling makaakyat sa burol. Sa bandang huli, nabitawan pa niya ang balde at napaupo ng walang pag-asa. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang mabuhay sa monasteryo ngunit ang kabiguan na tulad nito ang nagbigay kahinaan sa kanyang loob. Habang iniisip niya kung paano siya nakarating sa punto ng buhay na ito, ipapakita ang isang flashback. Ilang taon na ang nakalilipas, ang ama ni Jack ay pinatay ng isang nakamaskara na tulisan dahil sa pera. Ang pumatay ay isang kung fu master na bumugbog sa kanila ng malala bago pinatay ang kanyang ama. Kaya naman ang tanging dahilan kung bakit pumasok si Jack sa monasteryo ay upang magkaroon ng sapat na kasanayan upang patayin ang mamamatay tao balang araw. Bumalik lang siya sa realidad nang may lumapit sa kanya na madre, nang makitang sumuko na siya sa gawain. Hinihikayat siya nito sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay ng motibasyon. Ang pangalan ng madre ay 5 Plums na isa ring kung fu expert, at pagkatapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali, kinumpleto ni Jack ang gawain ng may matinding pagsisikap. Gayunpaman dahil siya ang huli, tinawag siya ng master na tamad, ibinunyag pa nito na walang mag-aaral sa loob ng ilang taon ang inabot ng ganun katagal bago matapos ang gawain. Si Jack ay inutusang magputol ng kahoy sa buong buwan bilang parusa. Habang gumagawa siya sa labas ng monasteryo ay nilapitan siya ng isang lasing na monghe. Sa una ang lalaki ay nagkikwento ng isang bagay tungkol sa pagpupursige sa kung fu ngunit walang interes si Jack. Subalit nang ibinunyag nito ang isang lihim tungkol sa monasteryo, ang dalawa ay napunta sa isang nakatagong silid sa likod ng talon kung saan tanging ang mga matataas na antas na mga master ang pinapayagang pumunta. Doon ay nakakulong ang isang matandang lalaki, na nakakadena ang mga kamay at paa sa dingding. Para kay Jack na hindi alam kung ano ang kasalanan ng lalaki, ang parusa ay tila hindi makatwiran at malupit. 2 monghe ang dumating sa kuweba at binigyan ng bilanggo ng pagkain at tubig, at nang umalis na sila ay makikita si Jack na tinutulungang kumain ang bilanggo. Nakuha ni Jack ang tiwala ng bilanggo dahil sa kanyang ikinilos, at nalaman nitong si Jack ay hindi isa sa mga alip-ores ng monghe. Kinain ng matanda ang pagkain at hiniling sa kanya na dalhan siya ng alak sa susunod na pagkakataon. Sa sumunod na eksena, ang pinakamahusay na mag-aaral ng monasteryo ay naghahanda para sa pangwakas na gawain na dapat tapusin ng bawat mag-aaral bago magtapos sa monasteryo ng Shaolin. Ang tawag sa gawain na ito ay ang wooden test kung saan ang isang tao ay dapat pumasok sa isang makitid na pasilyo na naglalaman ng 36 na Shaolin wooden. Sila ay mga mekanikal na kahoy na umaatake sa sinumang papasok sa pasilyo ng may napakabilis na pagkilos at lakas. Ang bawat isa sa mga ito ay 50 beses na mas mabilis at mas malakas kaysa sa karaniwang tao kaya ang gawain ay lubhang mahirap. Ang mag-aaral ay pumasok ng may kumpiyansa ngunit nasaktan ng husto kaya kailangan siyang buhatin palabas. Pinagsabihan siya ng master dahil sa labis na pagtitiwala sa sarili at tinuturuan ng iba na gawin ito bilang isang aral na huwag maliitin ang huling pagsubok. Nang sumunod na araw sa tanghalian, nagtago si Jack ng tinapay sa ilalim ng kanyang damit para sa bilanggo. Nagnakaw din siya ng kaunting alak sa lasing na monghe. Pagkatapos, nang wala nang nakatingin, bumalik siya sa kuweba sa likod ng talon at muling pinuntahan ang bilanggo. Ang lalaki ay masayang uminom ng alak at nangakong gagantimpalaan siya kapag siya ay nakatakas sa bilangguan.
Matagal na nag-usap ang dalawa tungkol sa wooden test at ayon sa preso ay napakadali lang ng pagsubok, sinabi pa niya na kung siya ang nandoon ay masisira niya agad ang mga kahoy. Si Jack ay nakikinig sa kanya ng mabuti ngunit hindi naniniwala sa kanya. Inihayag din ng bilanggo na ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ay nagsasanay siya ng bagong pamamaraan ng kung fu na tinatawag na Lion's Roar. At dahil hindi nagustuhan ng mga monghe na siya ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa kanilang buong hanay kaya dinakip nila siya. Kinabukasan, si Jack ay nakatalaga sa gawain sa kusina at sinubukan na magnakaw ng alak sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman nahuli siya ng monghe sa pagkakataong ito at tinuruan siya ng leksyon. Inutusan siyang maglinis ng kusina araw-araw hanggang sa katapusan ng buwan bilang parusa. Matapos maglinis ng walang bahid sa kusina sa loob ng maraming oras, hinangaan niya ang lasing na monghe at hinayaan siya sa pagkakataong ito. Nang maglaon, muli niyang pinuntahan ang bilanggo na may dalang pagkain. Dahil humanga sa kanyang kabaitan, nagpa siya ang lalaki na turuan siya ng mga diskarte sa kung fu kahit na ito ay nakakadena. Ang kanyang mga diskarte ay naiiba sa mga monghe ngunit si Jack ay patuloy na inaaral ang mga ito ng may kasipagan. Mayroong ilang mga prinsipyo na pinaninindigan ng bilanggo na hindi sinasang-ayunan ni Jack, tulad ng pagwawalang bahala sa pamumuno ng Shaolin at palaging tinatapos ang isang laban sa isang pagpatay. Maliban sa pagsunod sa mga naturang panuntunan, si Jack ay naging pinakamahusay na mag-aaral ng bilanggo at nagsusumikap hanggang sa sumunod na ilang buwan. Isang hapon, nagsasanay siya sa labas ng kuweba nang makita siya ni Five Plum. Napansin ito na ang estilo ng kung fu na ginagawa niya ay hindi karaniwan na itinuturo sa monasteryo. Ito ay mapanganib at kadalasang ginagamit ng mga kriminal na lumilihis sa landas ng kung ano ang aktwal na itinuturo ng kung fu. Pinayuhan niya si Jack na ang isang tao ay hindi dapat matuto ng kung fu na magpapalaganap ng karahasan at kasamaan, ito ay isang sagradong sining na dapat lamang gamitin ng isang tao upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang iba. Ang kung fu na pinag-aaralan niya ay tinatalo ang layunin nito, at sa makatuwid ay kailangan niyang iwaksi ang sining. Pagkatapos ay sinimulan siyang turuan ni Five Plums ng istilong gliding snake. Ang prinsipyo ng istilong ito ng kung fu ay eksaktong kabaligtaran ng estilo na itinuturo sa kanya ng bilanggo. Si Jack ay patuloy na natututo mula sa parehong mga master at may opsyon na pumili sa pagitan ng kanilang mga prinsipyo. Sa paglipas ng panahon, nagawa niya ang parehong mga diskarte at naging isang manlalaban na walang katulad. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, sinabi sa kanya ng bilanggo na natutunan niya na ang lahat ng mayroon sa estilo ng Lion's Roar at handa na siyang harapin ang pagsubok ng wooden test. Dahil alam niyang ito na ang huling pagkikita nila bago magtapos si Jack, binigyan siya ng bilanggo ng isang maliit na piraso ng papel na gusto niyang dalhin ito sa kahera ng Evergreen Medicine Shop. Siya ay pumayag dahil ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang master. Pagkatapos ay dumating na ang araw na dapat gawin ni Jack sa huling pagsubok. Iniisip ng lahat na ito ay isang biro hanggang sa siya ay pumunta sa eskinita ng kahoy at talagang lumaban ng maayos. Gamit ang mga kasanayang itinuro ng kanyang mga master, nagawa niyang talunin sa huli ang mga manika na gawa sa kahoy at nagtapos na may mga lumilipad na kulay. Bago umalis sa monasteryo ay pinuntahan niya ang punong monghe. Sa nakalipas na ilang taon, wala kahit isang tao ang nakapasa sa pagsubok na gawa sa kahoy na nagpapaniwala sa monghe na may ibang ginagawa si Jack. Walang sinabi si Jack ngunit nalaman ng pinuno na nakilala niya ang bilanggo, kaya nanalangin ito sa Diyos para sa kapatawaran sa ngalan ni Jack at nagtanong kung may ibinigay sa kanya ang bilanggo. Si Jack ay nananatiling tapat sa kanyang master at hindi tumugon. Bago siya umalis ay inabutan siya ng isang kahoy na balumbon sa kahiniling na makipagkita sa dakilang master sa mga burol. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Jack na nakipagkita sa kahera ng tindahan ng gamot. Nang mabasa nito ang mensahe ay agad nitong nakilala kung kanino ito nanggaling. Pagkatapos ay ipinahayag na ang bilanggo ay walang iba kundi si Kang, ang pinuno ng mga bandido na pinangalanang Green Dragon. Hindi siya nakulong dahil siya ay isang banta sa mga monghe ngunit dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan upang magpalaganap ng karahasan at pumatay ng mga inosenteng tao. Sa mensahe ay hiniling niya sa mga kasamahan niya na hintayin ang kanyang pagbabalik, at dahil hindi pa rin alam ang tungkol dito, si Jack ay nagpapatuloy sa pamumuhay gaya ng dati. Napadpad siya sa isang restaurant kung saan ang mga miyembro ng parehong bandido ay ginugulo ang anak ng may-ari ng hotel na nagngangalang Orchid. Iniligtas siya ni Jack mula sa mga gangster at nakakuha ng pagpapahalaga mula sa kanyang ama, at dahil dito ay pinayagan siyang manatili sa kanilang hotel hanggat gusto niya.
Hanggang isang gabi nakarinig ng malakas na ingay ang mga monghe ng monasteryo ng Shaolin. Nang magmadali silang suriin ang kuweba, nakita nila itong walang laman. Nakabisado na ni Kang ang pamamaraan ng lion roar at nakatakas. Nang gabi ring iyon ay muling ginulo ng mga bandido si Orchid, gusto nilang kunin siya at iharap sa kanilang boss upang mapangasawa pag dumating na ito. Sinubukan niyang lumaban sa mga ito ngunit sa huli ay nadakip pa din siya. Kinabukasan, lumabas si Jack at ang isang waiter mula sa restaurant ni Orchid para hanapin siya. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila si Kang na nakikipaglaban sa mga monghe mula sa monasteryo na sinusubukang pigilan siyang tumakas. Dahil hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang, tinulungan siya ni Jack na makatakas sa pamamagitan ng pag-abala sa mga monghe. Ang pinuno ng bandido ay nagpapasalamat at sumang-ayon na tulungan silang hanapin ang nawawalang babae bilang kapalit. Pagkatapos noon, pumunta ang tatlo sa isang restaurant para kumain dahil matagal nang hindi nakakakain ng masasarap na pagkain si Kang. Maya-maya ay biglang napansin ni Kang ang isang kalbo na lalaki sa labas ng bahay at pinatay siya sa pag-aakalang siya ay isang monghe. Nang sabihin ng may-ari ng tindahan na hindi ito monghe, tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkakamali at sa halip ay sinisisi pa ang patay na kalbo. Pinatay pa niya ang may-ari ng restaurant sa sobrang galit na labis na ikinagulat ni Jack, dahil hindi niya akalain na ang taong iginagalang niya ng sobra ay papatay ng isang inosenteng pamilya. Nang sinubukan niyang mga tuwiran kay Kang, siya at ang waiter ay pinalayas sa bahay. Nakapagtataka dahil nang makabalik ang dalawa sa hotel, umuwi rin si Orchid ng walang pinsala. Sinabi niya na pinalaya siya ng mga tulisan nang hindi sinasabi kung bakit. Kinabukasan, biglang naalala ni Jack ang sulat na dapat niyang ibigay sa dakilang master. Hindi na nag-aksaya ng oras at pumunta siya sa burol saka nakilala ang sinasabing master. Nang mahawakan nito ang sulat, nalaman niyang si Jack ay estudyante ni Kang. Sa una ay pinagalitan niya si Jack dahil sa pagpili ng maling landas ngunit nangako na ituturo sa kanya ang tamang daan. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang master ni Kang sa monasteryo, at ang nagturo sa gangster ng lahat ng tungkol sa Kung Fu. Gayunpaman, tinumbasan ni Kang ang kanyang master ng karahasan at nagsimulang pumatay ng mga tao gamit ang kanyang mga inaral. Sa huli ay nahuli siya at ikinulong ngunit sinisi ng dakilang master ang kanyang sarili sa mga ginawa ni Kang kaya binulag niya ang kanyang sariling mata. Siya ngayon ay nakatira sa mga burol bilang isang ermitanyo ngunit handang tumulong sa monasteryo kung ang kanyang dating mag-aaral ay nagbabanta sa kaligtasan nila. Ang kasalukuyang punong monghe ay natatakot sapagkat ang mga monghe ay tumanda na. Dahil kung umatake si Kang at ang kanyang gang sa monasteryo, hindi nila magagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang tanging tao na makakatulong sa kanila ay si Jack, kaya naman ibinigay sa kanya ng dakilang master ang isang librong naglalaman ng panghuling estilo ng Kung Fu. Ito ay ang pinakamapanganib at sagradong pamamaraan ng lahat na kung saan iilan lamang sa mga monghe ang maaaring makakabisado. Pagkaraan ng ilang taon, nagpaplano si Kang at ang kanyang mga tao ng pag-atake habang nagsasanay si Jack sa kanyang ikatlong estilo ng Kung Fu. Pinagbubuhat siya ng 300 kilo ng bato sa kanyang balikat ng maraming oras kasama ng iba pang mga kakaibang ehersisyo. Sa ilalim ng patnubay ng punong monghe, nagawa niyang makabisado ang estilo sa loob ng ilang taon. Ngayon nakabisado na niya ang 3 iba't ibang diskarte ng Kung Fu, si Jack ay handa ng lumaban sa anumang laban. Isang araw, sinalakay na ni Kang at ng kanyang mga tao ang monasteryo. Nang subukan ni Jack na pigilan sila, tumawa si Kang habang inihahayag na siya ang pumatay sa kanyang ama matagal na ang nakalipas. Ang nagulat na si Jack ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ibinunyag niya na siya ay nangakong hindi kailanman magsasalita hanggang sa matagpuan niya ang pumatay sa kanyang ama. Ang paghahayag ay sinundan ng isang labanan sa pagitan ni Kang at ni Jack. Gumagamit si Kang ng pamamaraan ng Lion's Roar at nadedepensahan ang mga pag-atake ng istilong ahas ni Jack. Sa una, gumagana ang teknik sa pabor ni Kang ngunit nang sinubukan niyang umatake, naharap siya sa parehong problema. Sa wakas, si Jack ay gumamit ng pinakahuling estilo at bumaliktad ang laban. Kahit na binugbog ng malala at iniwasan na magpakawala ng anumang nakamamatay na pag-atake, nagawa niyang manalo sa huli. Sa gulat ng lahat, tinanggap ni Kang ang pagkatalo at natutuwa siya na ang kanyang nag-iisang estudyante ay nakabisado ang kanyang mga tinuro. Gayunpaman ito ay lumabas na isang pandaraya, plinano ni Kang na gamitin ang nakamamatay na pag-atake sa kanya ngunit si Jack ay nakagalaw sa tamang oras at ang pag-atake ay tumama mismo sa leeg ni Kang. Namatay siya dahil sa lakas ng epekto, at ang lahat ng kanyang tauhan ay tumakas dahil sa takot.
Sa huling eksena, bumalik si Jack sa monasteryo at naging monghe.